Magandang araw mga bata! Bago tayo magsimula sa ating aralin, simulan muna natin ito sa isang panalangin na pamumulaan ni Cola sa ngalan ng Ama, ng Anak, sa Diyos Santo. Amen. Magandang hapon mga bata! Mayroon bang liban sa araw na ito? Mabuti naman at wala. Manatiling nakatayo dahil magkakaroon tayo ng pampasigla. Gagayahin nyo lang si teacher mga bata at pagkatapos maaari na kayong umupo. Okay, maaari na kayong umupo. Sa loob ng ating silid-aralan, may mga alituntunin na dapat nating sundin. Ito ang mga sumusunod. Una, iwasang mag-ingay para hindi makadisturbo sa katabi at sa buong klase. Pangalawa, makinig sa guro para nang sa ganon kayo ay makasagot sa klase. Pangatlo, iwasang magkalat. Dapat panatilihin natin ang kalinisan dito sa silid-aralan. At ang panghuli, itaas ang kamay kung gusto mong sumagot o magsalita para lahat tayo dito ay magkakaintindihan. Maliwanag po ba mga bata? Mabuti naman. Hatiin ng guro ang grupo sa dalawa. Ang bawat grupo ay may tag-iisang taga-representa. Paunahan ang sagot. Handa na ba kayo? Kung sino ang una mapakagbibigay ng maraming sagot ay siyang panalo. Bawat sagot ay may katumbas na puntos. Huwagin natin itong Family Feud. Okay, handa na ba kayong dalawa? Pangkat una, si Lodet at pangkat dalawa, si Veronica. Ngayon, unahan ito ng sagot. Ang tanong, bukod sa kanyang tunay na pangalang, si Dr. Rizal ay gumagamit ng iba't ibang sagisag na panulat. Magbigay ng isa, 4 ang posibleng sagot nito. Yes, Lodet. Ang sagot mo ay Pepe. Nandito pa si Pepe? Tama, si Pepe. Siya ay may 5 puntos. Susunod ay si Veronica. Anong sagot mo, Veronica? Dimas Salang? Nandito ba si Dimas Salang? Wow, may 20 points ka. Susunod. Uy, nauna na naman si Lodet. Ano sa Lodet? Lolo Tasyo? Nandito pa si Lolo Tasyo? Wala, Lodet. Ikaw, may chance ka, Veronica. Jay Jacinto. Tama ba si Jay Jacinto? Tama, may 10 puntos ka. Total of 30 puntos na si Veronica. Susunod. Ikaw na naman, Lodet. Ang sagot mo ay Laong Laan. Meron bang Laong Laan? Tama, ikaw ay may puntos na 15. Ang Laong Laan ay tama. Ang total score ay si Lodet sa pangkat una ay nakakuha na 20 puntos. At si Veronica ng pangalawang pangkat ay nakakuha ng 30 puntos. Atin silang palakpakan. At ang nagdawagi ay
Pangalawang pangkat. Salamat kay Ludette at kay Veronica. Ngayon naman, meron tayong gagawin. Sino sa inyo ang mahilig makinig ng musika? Nais niyo bang makinig ng isang awitin sa sandaling ito? Ngayon ay makinig tayo ng isang awitin sa oras na ito. Inaasahan ko na ang lahat ay masusing makinig. Habang kayo'y nakikinig, kunan ninyo ang mensahe, kaisipan at damdaming napaloob sa awiting iyon. Ito ay may pamagat na sa ugoy ng duyan. Handa na ba kayong makinig? Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ninang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. O kumusta mga bata? Ano ang mensahe at kaisipan ng awit ng ating pinakinggan? Okay, King? Tama. Ang ating napakinggan na natugtog o kantang isang ugong ng duyan ay nagpapakita ng koneksyon at pag-aaruga na nararamdaman ng isang bata sa piling ng ina, lalo na sa mga sandali ng pagtulog at pagpapahinga. Ito ay may pagmamahal at pangungulila ng isang anak sa kanyang ina. Okay, tama si King, no? Pangalawang tanong, ano ang naging damdamin ninyo hinggil sa nadinig na kanta? Tama, Mr. Maken. Ang nadinig nating kanta, ito ay magkabagbag damdamin na kung saan ito ay nagdudulot ng damdamin ng pangungulila at pagmamahal. Maaring maramdaman ng lungkot dahil sa pagkawala o paglayo ng ina, o kaya naman sa mainit na pakiramdam sa pag-aalaga ng masasayang sandali kasama niya ito. Michelle, ano naman ang paksa na awitin ng ating napakinggan? Tama, ito isang awit na puno ng emosyon at nagpapaalala sa ating kahalagahan ng ina at ang pamilya sa ating buhay. Alam niyo na ba kung ano ang paksa natin ngayon? Ito ay tungkol sa tula at ang mga ori nito. Ang tula ay isang akdang pampanitika naglalarawan ng buhay na hango sa guni-guni, pinarating sa ating damdamin at pinapahayag sa pananalita. Ito ay binubuo ng mga saknong at mga saknong ay binubuo ng mga taludtod. Ang tula ay nahati sa 4 na paunahing uri. Una, ang tulang liriko. Ang tulang liriko o pandamdamin ay uri ng tula kung saan itinatampok ang isang makata ang kanyang sariling damdamin, isipan, at persepsyon. Puno ito na masidhing damdamin ng tao tulad ng kalungkutan, pag-ibig, kaligayahan, kabiguan at iba pa. Sa kabila ng pagiging maikli, ito ay sapat upang maipahayag ang damdamin ng manunulat. Kung napapansin nyo, ang ating kantang napakinggan ganina ay isang halimbawa ng tulang liriko na kung saan ito ay may damdamin na pinapahiwatig o kalungkutan o kaligayahan man at kabiguan. Tulang pandulaan ay karaniwang itinatanghal sa mga entablado at ang mga linyang binibigas ng bawat karakter ay patula. Ito ay naglalarawan ng mga tagpong lubhang madula na maaaring magkatulad, magkaparehas, o maiba na nagaganap sa araw-araw na buhay.
Pangatlo, tulang patnigan. Ang tulang patnigan ay kilalang tula sa gutang sapagkat ito ay tinatanghal na mga nagtutunggali ang makata, ngunit hindi sa paraang padula, kundi sa paraang patula na tagisan ng talino at katuwiran ng mga makata. Karaniwan ito tinatawag na balagtasan kapag itinanghal sa entablado. At ang panghuli ay ang tulang pasalaysay. Ito ay nagsasalaysay o naglalarawan ng makulay at mahalagang pangyayari sa buhay na matatagpuan sa mga linya o berso na nagpabahagi ng isang kwento. Ang halimbawa ng tulang ito ay ang Ibong Ardana ni Jose de la Cruz o mas kilala sa tawag na Hosing Sisiw. Ito ay naglalahad ng isang kasaysayan o mga tagpo o mga pangyayari. May tatlong uri ng tulang pasalaysay. Una, epiko. Ito ay tulang pasalaysay tungkol sa kagitingan ng isang tao, mga tagumpay niya sa digmaan o pakitutunggali sa mga kaaway. Pangalawa, awit o kurido. Ito ay tulang pamana sa ating mga Kastila. Ang mga paksa nito ay hinango sa kapangyarihan o tungkol sa pagkamaginoo o pakipagsapalaran. At ang huli ay ang balad. Ito ay tulang pasalaysay na karaniwang inaawit. Ngayon, tunghayan natin ang isang tulang na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata ni Dr. Jose Rizal. Sa aking mga kababata, kapag ka ang bayay sadyang umiibig, sa aking salitay kaloob ng langit, sanlang kalaya ay nasaring masapit, katulad ng ibong nasa himpapawid. Pagkat ang salita'y iyay kahuluan, sa bayay na iyot mga kaharian, ang isang tao'y katulad kabagay ng aninmang likha nooy kalayaan. Ang hindi magmahal sa kanyang salita ay higit pa sa hayop at malansang isda, kaya't ang marapat pagyamanin kusa na tulad sa isang tunay na nagpala. Ang wikang Tagalog tulad din sa atin sa Ingles, Kastila at salitang anghel, sapagkat ang poong maalam tumingin ang siyang naggawad, nagbigay sa atin. Ang salitay natin huwag din sa iba na may alpabeto at sariling letra, na kaya'y nawala sa dinagnat ng sigwa ang lunday sa lawa noong dakong una. Ang tulang sa aking mga kababata ay isang tulang? Tama, tulang pasalaysay sapagkat ito ay nagsasaad ng pagpapahalaga sa wika at minabanggit ang mga pangyayari kung bakit kailangang pahalagan ang wika at kung paano natamo ang pagkakinlanlan ng wika dahil sa kalayaan ng bansa. Sa 5 saknong ng tula, makikitang gumamit si Rizal ng katinig at patinig upang mapagtugma-tugma sa hulihan ang bawat taludtod. Makitang maayos ang pagkatugma-tugma ng bawat salita, kung kaya't kawili-wili itong basahin. Ang sukat ng tula ay lalabindalawahin sapagkat mayroon itong 12 bilang ng pantig sa bawat taludtod. Maayos ang bilang ng pagkakasulat sa bawat pantig ng tula. Ang tono ng tula ay naghihikayat at nagbibigay ng impormasyon sa wika ng bansa. Makikita na hinikayat ng author na mahalin ng mga Pilipino ang kanilang wika at bigyan ito ng halaga sapagkat kung hindi ay maglahot mawawala ito. Ang persona sa tula ay isang 8 taong gulang na batang Pilipino na si Rizal. Sinulat niya ito na hindi lang para sa kabataan kundi pati na rin sa lahat ng mga Pilipinong gumagamit ng wikang Pilipino. Ngayon, meron naman tayong gagawin. Hatiin ko ang klase sa 3 grupo. Ang bawat grupo o pangkat gagawa ng isang tula na may 3 saknong. Nakadepende sa inyong pangkat kung ito ay tradisyonal o malaya. Nakapokus lamang ang paksang tula sa alinman sa 4. Una, makadiyos. Pangalawang, makakalikasan. Pangatlong, makatao. At ang huli ay makabansa. Bukod pa rito, lahat sa pangkat ay ipapakita ang kanilang gawa depende sa kanilang estilo. Maaari din na tradisyonal na pagbasa, sabayang bigkas o spoken poetry. Gamitin ang rubrics gabay sa pagmamarka sa gawaing ito. Pagkamalikhain o orihinalidad, 50 na puntos. Presentasyon, 40 na puntos. Teknikalidad, 10 puntos. Sa kabuuan, 100 puntos. Bibigyan ko lamang kayo ng 10 minuto. Naintindihan ba?
Wow! Napakahusay naman. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng 100 puntos bawat pangkat. Ngayon naman, sagutin ang mga tanong sa pagkakinalan batay sa tinalakayan. Una, isang akdang pampanitikang naglalarawan ng buhay, hinango sa guni-guni, pinapapating sa ating damdamin at pinapahayag sa pananalita. Ano ito? Pangalawa, ilang taong isinulat ni Dr. Jose Rizal ang akda niyang Sa Aking Mga Kababata? Pangatlo, ilang sakno ang Sa Aking Mga Kababata? Pang-apat, tumutukoy ito sa bilang ng pantig ng bawat taludtod. Panglima, isang grupo sa loob ng isang tula na may 2 o maripang linya. Napakahusay! Maraming salamat at naintindihan niyo ang ating paksa ngayong hapon na ito. At bago ang lahat, nandito muli ang ating takdang aralin. Panoto, gumawa ng isang tula na may 4 na saknong tungkol sa iyong magulang. Iparinig ang tula sa mga magulang sa pamamagitan ng isang video na ipasa sa aking Gmail account turbimarte29@gmail.com. Ito ang mga rubrics bilang gamay sa pagmamarka na gawaing ito. Nilalaman at pagkakasulat, 20 puntos. Tema at mensahe, 20 puntos. Organisasyon at istruktura, 20 puntos. Paggamit ng wika at estilo, 20 puntos. Presentasyon at pagbigkas, 20 puntos. Kabuuan, 100 puntos. At dito na nagtatapos ang ating klase ngayong hapon na ito. Paalam na mga bata, ingat kayo sa pag-uwi. Maraming salamat!